Sa bawat pagaspas ng pakpak ng dambuhalang ibon, tila naging marupok ang mga puno na nagtumbahan at hamampas sa malalaking bato. Mabilis na naghanap ng masisilungan ang bida sa pagitan ng mga bato habang pilit na inuunawa kung anong klaseng halimaw ang nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na naging labis ang kanyang kumpiyansa sa sariling lakas nitong mga nakaraang araw. Sa harap ng mga tunay na makapangyarihang nilalang, naramdaman niya ang sarili na tila isang hamak na langgam lamang. Nang muli niyang tingnan ang kalangitan, nabakas ang gulat sa kanyang mukha nang makita ang isang nagliliwanag na bola sa tapat ng malaking ibon. Ang liwanag na iyon ay walang iba kundi ang Tier 7 Grandmaster na si Qin Tianlai. Ipinahayag ni Grandmaster Qin Tianlai ang kanyang pagkakakilanlan sa Golden Rock Beast King at sinabing pansamantala lamang niyang hiniram ang teritoryong iyon para sa isang layunin. Tinanong din niya kung bakit nagpapakita ang halimaw sa lugar na iyon. Galit na tumugon ang ibon at sinabing kailanman ay hindi siya pumayag na ipahiram ang kanyang nasasakupan, bago mabilis na inihanda ang matatalas nitong kuko para sumalakay. Dahil dito, hindi nagatubili ang Grandmaster. Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamao at binalaan ang halimaw na kung hindi ito makukuha sa pakiusap, bubugbugin niya ito hanggang sa sumunod. Nagsalpukan ang kanilang mga atake na nagdulot ng nakasisilaw na liwanag sa langit, at sa tindi ng impact ay kapwa sila na paatras. Muling sumugod ang Grandmaster ng may nagliliwanag na mga mata at kamao. Sinigawan niya ang ibon dahil sa ingay nito at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok na umalangaw-ngaw sa hangin. Matapos tamaan ang katawan ng Golden Rock, tinapos niya ang serye ng atake sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok sa mukha nito. Inutusan niya ang Golden Rock Beast King na lumayas na at huwag na siyang piliting ulitin pa ang kanyang babala, dahil siya si Grandmaster Qin Tianlai at kailangan niya ang lupang iyon. Walang nagawa ang dambuhalang ibon kundi ang lumipad palayo, bagaman nag-iwan pa ito ng babala na magtutuos silang muli. Hindi ito pinansin ng Grandmaster at sinabihan lamang ang halimaw na itigil na ang kalokohan nito bago tuluyang lumisan. Seryosong pinanood ni Qin Tianlai ang paglayo ng halimaw. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng matinding enerhiya sa kalangitan upang ipaalam sa lahat ang kanyang presensya bilang isang Tier 7 Grandmaster. Sinabihan niya ang mga estudyante na huwag mataranta at ipagpatuloy lamang ang kanilang assessment. Napaisip ang bida habang pinagmamasdan ng lahat. Naitanong niya sa sarili kung iyon na ba ang rurok ng lakas ng isang Tier 7 martial artist ng lahi ng tao, at lihim siyang nangako na balang araw ay mararating din niya ang antas na iyon. Pagbaba ni Grandmaster Qin Tianlai sa kampo, casual niyang binanggit sa lahat na hiniram lamang niya ang teritoryo ng Golden Rock bilang trial ground. Ayon sa kanya, dapat ay sumunod na lang ang halimaw agad para hindi na ito nagpabugbog pa. Sinalubong siya nina Lin Zi at Bai Mo, na kapwa mga Tier 5 martial artist. Ayon kay Bai Mo, tunay ngang mas nakakatakot ang Grandmaster kaysa sa mga kumakalat na balita tungkol dito. Sinabihan naman ni Lin Zi na maging ang Golden Rock Beast King, na kilala sa pambihirang tibay, ay tila nawalan ng gana matapos ang tinanggap na bogbog. Pinatigil sila ng Grandmaster sa kanilang pambobola at inutusang sumama sa monitoring room upang suriin kung sino-sinong mga estudyante ang nakatagal sa presensyang inilabas ng halimaw kanina. Sa loob ng silid, sinuri nila ang mga replay mula sa surveillance cameras. Ayon kay Lin Zi, karamihan sa mga kalahok ay hindi man lang nakakilos sa takot habang nasa ilalim ng pressure ng Golden Rock, ngunit may iilang estudyante ang nagpakita ng kakaibang galing. Naagaw ang atensyon ng Grandmaster sa isang bata na matapos paslangin ang kawan ng Tier 1 late-stage Black Tigers ay nanatiling kalmado sa harap ng presensya ng Beast King. Itinanong niya ang pangalan nito, at agad namang tiningnan ni Bai Mo ang record. Ang bata ay si Wang Tiantuo, isang Tier 1 high stage na may vitality na 340 at fire attribute compatibility na 75%. Nagtataglay din ito ng espesyal na Barbarian God Body na nagbibigay ng pambihirang lakas, at siya rin ang anak ng City Lord ng Star City. Naalala ni Grandmaster Qin Tianlai ang sinabi ng City Lord noon, na ang pagkakaroon ng anak ay tila isang lottery, dahil mahigit 100 na ang naging supling nito bago nagkaroon ng isang disenteng bata na may tunay na talento. Sa gitna ng pagsusuri sa mga monitor, isang bata ang nakakuha ng atensyon ng Grandmaster dahil sa kahangahangang bilis nito sa pag-iwas at mahusay na movement technique.
Ayon kay Baimo, siya si Lin Xinghe, isang Tier 1 high stage na may vitality na 325 at wind attribute compatibility na 76% mula sa tanyag na pamilyang Lin ng Star City. Napagtanto ng Grandmaster na ang batang ito ay isang Spirit Master na bihasa sa paggamit ng mental power upang kontrahin ang bigat na dala ng Golden Rock Beast King, isang kakayahang itinuring niyang kapuri-puri. Kasunod nito, ipinakilala rin sa isa pang monitor si Xiao Yan, ang tagapagmana ng pamilyang Xiao. Siya ay isang Tier 1 Middle Stage Spirit Master na may vitality na 270 at wood attribute compatibility na 75%. Napansin ng Grandmaster na ang mga batang ito, kasama si Wang Tiantuo, ay madaling nakayanan ang presensya ng Beast King, na isang malinaw na indikasyon na mas angat ang kanilang lakas kumpara sa kanilang mga kaantasan. Nang muling magtanong ang Grandmaster kung may iba pa bang namumukod-tangi, idinagdag ni Baimo ang mga pangalan ni Lin Po at Wang na kapwa nasa Tier 1 Middle Stage. Gayunpaman, binigyang diin niya na may mahigit 100 estudyante pa ang hindi nawala ng malay sa kabila ng tindi ng pressure. Napatanong ang Grandmaster kung bakit tila puro mula sa malalaking pamilya ang mga nakikita niyang mahuhusay. Hinanap niya ang mga estudyanteng mula sa mga paaralan, lalo na mula sa Star City No. 1 High School. Ipinaliwanag ni Baimo na karamihan sa mga ito ay nasa Tier 1 initial stage pa lamang, at 3 lamang ang kaka-breakthrough. Hindi pa man natatapos ang paliwanag ay pinatigil na siya ng Grandmaster, sa paniniwalang ang ganitong resulta ay hindi karapat-dapat sa dangal ng Star City. Biglang bumasag sa katahimikan ang gulat na pagsigaw ni Lindsay. Itinuro niya ang pangunahing screen kung saan makikita ang bida na tila walang pagod na patuloy sa pagpaslang ng mga mababangas na hayop. Namangha siya dahil kahit dumaan ito sa matinding pressure ng Golden Rock, may sapat pa rin itong lakas upang magpatuloy sa pangangaso. Nanginginig sa takot na inilarawan ni Baimo ang bata bilang isang halimaw mula sa Star City No. 1 High School. Agad na kinuha ni Lindsay ang file nito. Bagaman sinabihan niya si Baimo na huwag magpanik sa harap ng Grandmaster, bakas din sa kanyang sariling nanginginig na mga kamay ang matinding pagkabigla nang mabasa ang record ng bida. Isa nga itong halimaw, mahina niyang bulong. Kinuha ni Grandmaster Qin Tianlai ang record habang pinagsasabihan sina Lindsay at Baimo tungkol sa kanilang kawalan ng katatagan sa harap ng mga henyo, lalo't sila ay mga Tier 5 martial artist na. Ngunit nang mas aipat niya ang nilalaman ng papel, halos lumitaw ang mga pulang ugat sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na may isang taong nagtataglay ng 100% compatibility sa lahat ng attribute at may espesyal pang katawan. Tao pa ba ito? Bulalas niya. Sa tindi ng emosyon ay halos mapunit niya ang papel. Para sa kanya, ang ganitong talento ay hindi lamang lumilitaw ng minsan sa isang siglo o milenyo, tila nakatagpo siya ng isang napakalaking kayamanan sa gitna ng Star City. Subalit ang kanyang galak ay biglang napalitan ng pagtataka. Naitanong niya kung bakit ang isang batang may ganitong pambihirang talento ay nasa Tier 1 initial stage lamang at may vitality na 123 points. Ipinaliwanag ni Baimo na ang bida ay sabay-sabay na naglilinang ng 7 iba't ibang guidance techniques. Dito na nag-apoy sa galit si Grandmaster Qin Tianlai. Ayon sa kanya, ang sabay-sabay na pag-cultivate ng 7 uri ay isang gawaing maging ang isang Diyos ay mapapahamak. Ito ang dahilan kung bakit napakababa ng vitality nito at hindi lumalago ang antas ng lakas. Ibinaling niya ang kanyang galit kay Wu Linxian dahil sa kawalan nito ng maayos na paggabay sa bata bilang presidente ng Martial Arts Association. Sa gitna ng mainit na tensyong ito, isang anunsyo ang dumating, isa-isa nang dumarating ang mga estudyante sa trial camp. Nagpasya si Grandmaster Qin Tianlai na personal nang harapin ang mga nagsisidatingang estudyante. Sinalubong siya ng unang 3 kalahok na mabilis na nagbigay-pugay, at hindi naman nagkait ng papuri ang Grandmaster sa kanilang maagang tagumpay. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting napupuno ang kampo. Marami sa mga dumating ang bakas pa rin ang panggigilalas. Anila ay akala nila ay katapusan na nila matapos masaksihan ang bagsik ng Golden Rock Beast King. Nang sumapit ang 7.5 oras, lumutang sa himpapawid ang Grandmaster upang tanawin kung may darating pa. Sa puntong iyon, tila wala nang darating pa, dahilan upang magduda ang ilan sa kakayahan ng mga naiwang kalahok. Ngunit sa isip ni Qin Tianlai,
Iisang tao lamang ang kanyang hinahanap, ang batang itinuturing niyang halimaw. Nangangamba siyang baka naligaw o tuluyan nang napatalsik ang pambihirang kayamanang iyon. Subalit sa isang iglap, natanong niya ang isang figure na marahang papalapit. Narito na siya, bulong niya sa sarili. Naglakad ang bida patungo sa hanay ng mga estudyante na ang kasuotan ay tigmak ng dugo. Sa kanyang isip, naging masyado siyang abala sa pag-iipon ng martial value kaya muntik na niyang makaligtaan ang takdang oras. Ang kanyang pagdating ay agad na pinag-usapan, marami ang naawa sa kanyang hitsura, ngunit napansin din ng ilan na sa kabila ng dumi ng kanyang damit, wala itong kahit anong bakas ng sugat. Nagtaka ang lahat kung gaano karaming halimaw ang kinailangan niyang paslangin para maging ganoon ang kanyang kalagayan. Mula sa malayo, ang dalawang lalaking tinalo niya kanina ay nanggagalaiti sa galit habang nakahawak sa kanilang mga sandata. Pinigilan lamang sila ng isa dahil naniniwala silang mas marami pang pagkakataon para balikan ang bida kapag nagsimula na ang pagsasanay sa loob ng kampo. Maging ang mga henyo mula sa malalaking pamilya, tulad ni Lin Xinghe at Xiao Yan, ay hindi nakaligtaan ang kanyang pagdating. Para sa kanila, ang paglitaw ng bida sa huling sandali ay sapat na indikasyon na isa rin itong ekspertong dapat abangan. Natapos ang mga bulungan ng ihayag ni Lin Zi na ganap nang tapos ang 8 oras. Ang sinumang wala pa sa loob ay automatiko nang eliminated. Dito na niya inilahad ang mga pasilidad ng training camp, ang Gravity Training Room, Movement Technique Training Room, Ferocious Beast Combat Room, at ang tanyag na Martial Arts Pavilion. Sa Martial Arts Pavilion, may pagkakataon silang makakuha ng mga pills, sandata, at mga skill na umaabot hanggang A rank. Bahagyang napangiti ang bida sa narinig, lalong napatunayan na tama ang kanyang desisyon na sumali rito. Gayunpaman, binigyang diin ni Lin Zi na kailangan nila ng contribution points upang magamit ang mga ito, na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpasa sa iba't ibang pagsasanay. Matapos ang anunsyo, dinala ang mga sugatang estudyante sa dormitoryo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nang makarating ang bida sa kanyang sariling silid, nakaramdam siya ng kalayaan. Sa wakas, maaari na siyang mag-upgrade ng walang matang nagmamasid. Agad siyang umupo sa kama at binuksan ang kanyang sistema, kung saan nakita niya ang naipong 354 na martial value. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang lahat ng puntos na ito upang isagad ang pagpapalakas sa kanyang martial body. Habang nakapikit, binalot ang kanyang katawan ng isang matinding pressure. Isang makapangyarihang pulang enerhiya ang bumulwak mula sa kanya hanggang sa maabot ng kanyang mortal body ang 100% ebolusyon. Sa dahan-daang pagmulat ng kanyang mga mata, nagliwanag ang mga ito sa tindi ng pulang ningning, habang ang isang kakaibang aura ay patuloy na bumabalot sa kanyang bagong anyo. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.